So yun po isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. So wala po tayong kuryente ngayon. So wala pong mic. Narinig niyo po ba yung boses ko? Amen. So pwede bang kamustahin mo naman ang iyong katabi? Kamusta ka sis? Kamusta ka? Yes. Ayan po, bago po tayo magsimula, let's declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. So, naalala niyo po ba yung dati pong topic na ang title is Pagsunod sa Diyos? So, dito naman, parang ginawa ko siya ng part 2. Yung una, yung application po doon is yung kung ano yung, bakit tayo sumusunod sa Diyos at kung ano yung natatanggap natin. So, ngayon, yung pag-uusapan natin is pagsunod sa Diyos at ang application is dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. So, ang verse po natin ay mapapasa sa Marcos 10, verse 28 to 30. Verse 28, at nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Verse 29, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino man nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So, kunting background lang po sa preach ko dati na bilang isang tagasunod ni Kristo or alagad ni Kristo, darating tayo sa point na iiwan natin ang lahat, pamilya, tahanan, o anumang bagay na sa tingin mo ay importante sa iyo para lamang tayo ay sumunod sa Diyos. Kumbaga, ito ay isang challenges sa buhay ng bilang isang mananampalataya. Kumbaga, naguguluhan ka kung sino ang unahin mo, kung sino yung susundin mo. Pamilya mo ba? Kaibigan mo ba? O ang mga tao sa paligid mo? O di kaya si Lord. Minsan, hindi mo na alam kung sino ba ang susundin mo. So, for example po, araw po ng linggo or anumang araw kung merong mga activities sa church, like cell group or life group, Sunday service o ano pa man. Tapos biglang nag-invite yung kaibigan mo or di kaya yung kumari mo na, tara sa bahay kasi may handaan. O di kaya in-invite ka ng kaibigan mo kasi tara gagala tayo, mamamasyal tayo. Ganon. So, tas nagkataong may event sa church. Parang naguguluhan ka na. Hindi mo na alam kung sino ang susundin mo o kung saan ka a-attend. Pupunta ba ako sa kaibigan ko? Pupunta ba ako sa kumari ko? Or di kaya nag-church ako, pupunta ako kay Lord. So, minsan naisip mo kung di ako attend sa handaan o sasama sa kaibigan ko, baka magtampo siya. Baka may sasabihin siyang iba, ganon. So, pero pag si Lord, hindi mo iniisip na kung ano yung mararamdaman niya, kung magtatampo ba siya, kung hindi mo siya uunahin, ganon po. So, pero nakakalungkot isipin na meron pa din ganitong Christian, kahit Christian na mas uunahin na i-please ang tao kaysa sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, dapat mo siyang unahin kaysa sa mga bagay na walang kabuluhan na humahad lang sa pagsunod mo kay Lord. Dahil kung ang makamundong bagay ang susundin mo, maaring mapapahamak ka. Pero kapag si Lord ang sinunod mo, sigurado maliligtas ka at makakamit mo ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob niya sa inyo. Amen po. Amen. So basahin po natin sa Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti,
kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. At sabi nga sa kanyang salita, at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Amen po. So, yung application ko po dati, kung natandaan niyo po, bilang isang tagasunod ni Kristo, makakatanggap ka ng number 1 is multiplied blessings. So, higit pa ang pagpapalang ibibigay sa iyo ni Lord kaysa sa mga bagay na iyong give up para sumunod sa Kanya. So, yung number 2 po is persecution. Basahin po natin sa Mateo 5, verse 10 to 12. Nais ko po sabihin sa inyo na mapalad tayong lahat kung nakakatanggap tayo ng pag-uusig. Dahil sa ating pagsunod sa Diyos, sapagkat tayo ay mapapabilang sa kaharian ng langit. So, number 3 po is joy, kagalakan. Makakatanggap tayo ng tunay na kagalakan or kaligayahan once na tayo ay sumunod kay Kristo. So, yung pang-apat po is yung buhay na walang hanggan. So, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa Diyos. So, ito naman po yung application ko ngayon, yung part 2 niya is, ito naman yung dahilan bakit tayo sumusunod sa Diyos. So, number 1, ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Kanya. So, basahin po natin sa unang 1:5 verse 2 to 3. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, ang tumutupad ng Kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. So, mapapatunayan lamang natin ang pagmamahal natin sa Diyos kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos at namumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. So, hindi natin masasabing mahal natin ang Panginoon kung hindi natin sinusunod ang Kanyang mga utos. So, for example po, inassign ka po ng isang kapatiran na ikaw mag-opening, ikaw mag-closing. Tapos sabi mo, next time na lang. Kasi, kung mga natatakot ka or kinakabahan ka, tapos, baga hindi ka ready. Ganon. So, nahihiya ka. Kung talagang iniibig mo ang Diyos, ay susundin mo yung utos niya sa'yo. Kung may pag-ibig ka, kung may pag-ibig ang Diyos sa'yo, dapat mong sundin yung Kanyang pinapagawa. Amen po. So, number 2 po is, ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng katapatan natin sa Kanya. Basahin po natin sa unang Juan chapter 2, verse 2 to 6. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So, huwag nating sasabihin na kilala natin ang Panginoon kung hindi naman tayo sumusunod at namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. So, example ko po dito is yung mga unbeliever. So, di ba pag kunyari nag-invite po kayo, tapos sasabi, yung nag-invite po kayo, tapos yung parang nasa isip nila is parang hindi sila nagkakaroon ng desire na o kumbaga umattend, syempre in-invite nyo sila dito. Tapos, minsan, yung iniisip nila is, sasabi nila sa sarili na, hindi ko na kailangan mag-church, hindi ko na kailangan umattend, kasi kilala ko naman si Lord bilang tagapagligtas ng buhay ko. Pero, sabi ni Lord, yung utos niya is, maglingkod ka sa Kanya. Yun yung utos ni Lord. Hindi mo masasabing kilala mo si Lord kung sa salita lang, kumbaga. Tapos, so, karamihan po is ganyan. So, base po sa aking experience, pag sinasabi ko kay mama ko na,
in-invite ko siya dito sa church. Ang sabi niya sa akin is, kilala ko naman na si Lord. Sabi niya, bilang Diyos at tagapagligtas ko, ganun si mama ko. So, kumbaga, sabi niya lang yun, hindi naman siya sumusunod sa utos ni Lord na, kumbaga maglingkod. O kilala mo si Lord, pero meron kang dapat na gampanan dito sa mundo. Kumbaga, yung buhay mo is my purpose na paglingkuran si Lord. Para masabi mo, kilala mo si Lord. Ganon. Tapos, pero ang inuutos sa atin ng Panginoon ay maglingkod sa Kanya. Kahit sabihin mo na may Diyos ako sa buhay ko, kilala ko naman siya bilang Diyos at tagapagligtas. Pero hindi ka naman naglilingkod sa Kanya. Hindi mo sinusunod ang utos niya na paglingkuran siya, ikaw ay isang sinungaling. Masasabi natin kilala natin siya kung tayo ay sumusunod sa mga utos niya. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, kailangan maging tapat tayo sa Kanya, manatili sa Kanyang presensya, manatili sa paglilingkod sa Kanya. Huwag ka nang tatalikod pa dahil baka sa pagtalikod mo ay mapapahamak ka. Amen po. So, manatili tayo sa ating Panginoon. So, number 3 po is, ang pagsunod sa Diyos ay nagbukas ng daan ng pagpapala. So, basahin po natin sa 1:13 verse 17. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. So, mapalad po tayo kung tayo ay sumusunod sa Diyos sapagkat mabubuksan ang daluyan ng rumaragasang pagpapala para sa atin. Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo na. Kung tayo ay sumusunod sa Diyos, pagpapala niya tayong lubos. So, sinusunod natin ang kanyang mga utos, hindi dahil kailangan natin, kundi dahil gusto lang natin. Sinusunod natin dahil mahal natin si Lord. Amen po. Kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, mabubuhay tayo ng may kagalakan, kapayapaan, at sa darating na panahon, matatanggol natin ang buhay na walang hanggan. So, yun lamang po sa oras na ito. Tuloy po tayo dito ng alam hanggan. So, pikit po natin mga mata at po. Yes, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God, sa mensahe mo, Lord God, na binigay mo naman, Panginoon, Lord. Lord, tulungan po kami, Panginoon, na patuloy na manatili at sumunod sa iyong mga utos, Panginoon. Ano man, Panginoon, Lord, ang utos mo sa amin, Lord God. Lahat po, Panginoon, ay aming susundin, Lord God. Lord, samahan po kami, Panginoon, na lakaran ng bawat salita mo, Panginoon, na binigay mo po sa amin, Panginoon, Lord God, na nagbibigay lakas sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, itatak mo po ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon, Lord God. At ito, Panginoon, ay hindi namin makakalimutan, Panginoon, na ang pagsunod namin sa iyo, Panginoon, Lord God, ay maging patuloy, Panginoon, Lord God. Lord, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.